Ngayon naman, puntahan na muna natin yung ating kasamang si Sam Ramirez para kumuha tayo ng update kaugnay sa kanyang mga na balita. Sam? Magandang umaga sa inyo. Kirby, tayo nga kanina ay naglibot sa bahagi ng Marikina City at as of 10:15 a.m. kanina ay nasa 15 meters yung nakikita nyo sa ating video, yung nasa 15 meters yung taas ng tubig dyan sa may Marikina River at dahil nga nasa 15 meters na yan ay nag-sound na ng first alarm itong local government unit ng Marikina at sinailalim nila ang Marikina sa Alert Level 1. Ngayon, Kirby, ang ibig sabihin ng Alert Level 1 ay alertness lamang at inaabisuhan ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang kanilang mga residente na maghanda lamang kung sa anuman yung mga posibilidad na pwedeng mangyari at inaabisuhan din sila na tumutok sa mga balita at sa mga abiso din ng lokal na pamahalaan. At alam mo, Kirby, kanina medyo nahirapan din tayo sa pag-iikot dito sa may Marikina dahil talagang kung nakita nyo kanina may mga nagbagsakan na mga kuryente, linya ng kuryente, mga poste ay nagbagsakan din at talagang mahirap daanan yung mga roads dito sa may Marikina, pero in fairness naman sa local government ay agad naman sila nagpapadala ng kanilang mga teams para linisin kung ano man yung mga maaari na nilang linisin. At nakikita nyo rin kanina sa video natin, may mga pasaway pa rin tayo mga residente na as we know nga ay wala ngang pasok sa all levels sa eskwelahan, maging sa mga government agencies, pati sa mga ilang private organizations na rin ay wala na rin silang pasok, pero talagang may mga makukulit pa rin na nakikiusyoso, tumatambay dyan sa mga tulay, naglalakad-lakad at narito nga yung abiso sa atin ni Vice Mayor Fabian Cadiz, ang Vice Mayor ng Marikina. Pakinggan natin. Nananawagan po kami ni Colonel Calanoga na kung maaari ay everybody to stay indoors. Wag ho kayong lalabas, napakalakas ng hangin, may mga delikadong bagay na nalilipad, kaya for your safety, ang aming mahal na Mayor Del at ang ating Chief of Police Sir Vincent Calanoga ay nananawagan sa lahat na to please stay indoors. Ang po ipaalam sa inyo ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center under the Department of Health po ay nakahanda naman po kami proactively. Yung ER po kung saan tayo nakatayo ngayon ay anytime pwede po naming iakyat ito, ilipat yung mga pasyente natin. Actually, yung mga for observations namin, yung pwedeng umuwi ay nakauwi na. Yung alanganin, yung kailangan admitin, na-admit na po. Naglaan po kami ng area dyan sa second floor natin just in case na kailangan ng lumipat. Anytime po, pag nandyan ang tubig sa kalye, tataas na po tayo. Lahat po nating instrumento dito na kailangan itaas, nakataas na po. Inyo pong narinig kanina si Vice Mayor Fabian Cadiz at itong pangalawa naman po ay si Dr. Emmanuel Bueno, ang direktor ng Amang Rodriguez. Isa po itong public hospital dyan po sa may Marikina. At so far, sinabi nga po niya na naka-disaster alert din yung kanilang ospital dahil kung matatandaan po natin noong 2009, noong dinaanan naman ng ang Marikina ng Bagyong Ondoy ay talagang yung kanilang emergency room ay umabot hanggang baywang yung kanilang baha doon. Kaya lahat ng mga mahalagang gamit, lahat ng mga pasyente ay iminumove na rin nila doon sa second floor para kung sakali man na umabot yung baha doon sa first floor ay hindi naman sila ganun maapektuhan. Samantala, as of 10:20 a.m. kanina, Kirby, ay wala pa namang naitatalang casualties sa bahagi ng Marikina, dyan sa may lungsod ng Marikina, pero merong 6 na naitalang biktima ng vehicular accidents. Pero mga minor lang naman ito, Kirby. Meron lamang ako mga ilang katanungan kasi ngayon lumalabas sa mga social networking sites na ngayon sa alert o alarm na number 2 itong water level sa may area ng Marikina. Ang ibig sabihin ay umakyat na ito sa 16 meters. Anong ibig sabihin, Sam, kapag inakyat na ng pamahalaan ng Marikina itong alarm sa ikalawang level? Okay. So kanina sinabi ko nung bandang 10:15 a.m. ay nasa alert level 1 itong ibig sabihin nito ay alertness. Ang alert level 2 naman na
saka yan kapag nag 16 meters na nga, kagaya nga ng nasabi mo, ang ibig sabihin naman yan ay preparedness. So, sa ilalim ng Alert Level 2 preparedness, ang dapat gawin dyan ng ating mga residente, lalo na yung mga naninirahan dyan sa tabi ng ilog ng Marikina, ay dapat na siguro silang maghanda ng kanilang mga gamit, ng mga may importanteng mga dokumento nila para kung sakali man na umabot na sa 17 meters, ito naman yung Alert Level 3, ang ibig sabihin yan ay evacuation, ay hindi na mahihirapan ng ating lokal na pamahalaan na ilipat sila sa mas ligtas na lugar. Samantala, dagdag ko na lang din, Kirby, so nabanggit na natin yung 15, Alert Level 1, 16, Alert Level 2, 17, Alert Level 3, ang 18 at 19 ay kinoconsider na yan na critical level. So, ang ibig sabihin yan ay forced evacuation na. So, sa pilitan ng kukunin ng ating mga residente na naninirahan dyan sa may bahagi ng ilog ng Marikina. Kirby. Sam, hindi ko lang alam kung napansin mo rin. Sa mga panahon ngayon, medyo mas maganda yata yung preparasyon ng mga lokal na pamahalaan, especially ng LGUs kaugnay nga nitong pagdating ng bagyong Glenda. Dahil nakita naman natin, medyo mas naging maingat yung bawat isang LGU na protektahan yung kanilang lungsod. So, hindi natin maiwasan nga lang yung konting aberya at mga minor na mga pangyayari. Pero as you see naman, nakita natin paano gumalaw ang DPWH doon sa mga nakaharang na mga puno dyan sa mga area na daraanan ng mga sasakyan at yung mga lugar naman na naapektuhan. Bilis na tumatakbo yung mga MMDA natin para tulungan at mag-rescue ng ating mga kababayan, Sam. Yes, tama ka dyan, Kirby. At yun nga, kagaya na nga ng nasabi ko kanina, kapag may na-report naman kagad sa, let's say for example, sa rescue unit or sa mga iba pang response units ng local government unit ng Marikina, ay agad naman silang rumiresponde sa mga dapat nilang puntahan, kagaya nung mga nahulog na or mga puno na mga nakaharang dun sa daan, ay agad naman nilang pinuputol at pinaalis para madaanan na ito ulit ng mga sasakyan. At in fairness nga naman talaga ay ina-explain ng mabuti sa ating mga kababayan na kung gaano kalakas itong si Bagyong Glenda, kaya't naiwasan rin ang casualties dito sa may lungsod ng Marikina. Alright, sige, maraming salamat sa iyo, Sam Ramirez. Patuloy namin tututukan yung mga kaganapan dyan sa area mo sa may bahagi ng Marikina. Si Sam Ramirez po yan, nag-uulat mula sa Marikina.